Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sasabihin ni Patricia kay Eira na huwag tulungan si Lilet dahil kapag tinulungan niya si Lilet, mawawala ang mami niya sa kanya. Abangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Muntikan nang makatakas sina Meredith at Lilet sa kamay ng mga masasamang tao. Pero hindi pa man sila nakakalayo ay nahuli agad sila ng mga tauhan ni Sally. Agaw buhay sina Lilet at Meredith. Sinubukan ni Meredith na agawin ang baril ng lalaki. Pinapauna ng tumakas ni Meredith si Lilet pero hindi sila nagtagumpay dahil pinaputukan si Meredith ng lalaki ng baril. Natigilan si Lilet sa takot hanggang tinamaan na nga si Meredith. Meron siyang sugat, nadaplisan siya ng baril. Sa kabilang banda, sinabi ni Eira na meron siyang access sa mga task force. Yan ang naiisip niyang paraan para mailigtas ang mami niya. Kausap niya rito sina Bonnie at Spunky. Pero sabi ni Spunky, hindi ito ang magandang ideya para mailigtas si Meredith. Mas maigi na ibigay na lamang ang hinihingi ng ransom ng mga kumuha kay Meredith. Sabi ni Bonnie, walang kasiguruhan na hindi sasaktan ng mga kidnappers sina Attorney Meredith kahit na ibigay nila ang pera. Naguguluhan si Eira. Ano ang ibig sabihin ni Bonnie sa mga sinasabi niyang ito? Sabi ni Bonnie, ibibigay natin ang hinihingi ng mga kidnappers. Pero makikipagtulungan tayo sa mga pulis para masiguro natin na hindi nila sasaktan sina Lilet at Attorney Meredith. Tama ka, Eira. Gagawa tayo ng task force para maplano ng mabuti ang bawat hakbang na gagawin natin. Kailangan natin maging maingat. Pumayag si Eira. Kahit ano gagawin niya, basta mailigtas lang ang mami niya. Dahil naman sa walang kakayahan sina Tinang na magkaroon ng 2 milyon, naisip niyang lapitan sina CRD at Lorena. Nakikiusap si Tinang sa dalawa. Parang awa niyo na, wala kaming sapat na halaga para matubos si Lilet. Kayo lang ang alam naming makakatulong sa amin. Pangako, sa abot ng aming makakaya ay babayaran namin kayo. Nakatingin si Lorena na naaawa kay Tinang. Wala siyang masabi dahil ang desisyon ay na kay CRD pa rin. Mahalaga rin naman si Lilet sa kanya, pero ginagalang niya ang desisyon ng asawa. Sabi ni CRD, "Yeah, I understand your sentiments. I'm also worried about Lilet. Even if I try to save Lilet, my first responsibility is to buy law firm. Pasensya na po kayo. Wala po kaming perang mapapahiram." Umiiyak si Tinang at nakikiusap muli. Sumenyas na lang si CRD na wala talaga siyang magagawa. Tumayo siya at iniwan na sina Tinang. Wala rin nagawa si Lorena. Tumayo na rin siya at sumunod kay CRD. Pero sigurado, may mga suggestion siya sa asawa para makatulong kay Lilet. Tutal dahil naman sa kaso ng mga kliyente nila ang naging dahilan kung bakit nakidnap si Lilet. Dahil sa mga kasong hinuwakan ni Lilet, kaya nalagay sa alanganin ang buhay niya. Umiiyak si Melay. Ang sabi niya, ano pong gagawin natin, Tita Ses? May pag-asa pa kaya na maligtas natin si Lilet? Umiiyak rin si Tinang. Sabi niya, isa na lang ang natitirang solusyon. Malalim ang iniisip ni Tinang. Napatingin naman si Melay kay Tinang na may pagtataka. Ang naisip palang solusyon ni Tinang ay ang lunukin niya ang pride niya para lapitan at hinga ng tulong si Patricia. Sumugod sila sa bahay ni na Patricia. Sakto inabutan nila sina Trixie at Patricia. Paalis na sana sila. Patricia, nakikiusap ako sa iyo. Tulungan mo kami para matubos namin si Lilet. Maawa ka. Nakangiti si Patricia na naiinis. Matapos mo akong pagsalitaan ng masasakit na salita, ngayon lalapit-lapit ka sa akin para humingi ng tulong? Well, dahil mabait naman ako at may puso sa mga nangangailangan, tutulungan kita. Kung gusto mo talagang mabawi si Lilet sa kamay ng mga kidnappers na yon, pwede namang tulungan ka sa isang kondisyon. Nabuhayan ng pag-asa si Tinang. Umiiyak at garalgal ang boses. Talaga po? Ano po yon? Parating ang mga aso ni Patricia at papakainin ng mga tagapag-alaga. Tinawag ni Patricia ang may hawak ng pagkain ng mga aso. Pinakuha ito at inilapag sa harapan ni Tinang. Sabi ni Patricia, kainin mo to, pagkain ng mga alaga kong aso.
Pinipigilan ni Trixie ang mami niya dahil sa pagmamaltrato nito kay Tinang. Ma'am, hindi mo ito dapat ginagawa. Pero dinedma lang ni Patricia ang sinabi ni Trixie dahil naniniwala si Tinang sa pangako ni Patricia na pauutangin sila ng pera. Lumuhod si Tinang at unti-unting tumungo para kainin ang pagkain ng aso. Wala siyang pagpipilian. Kung ito lang ang paraan para magkaroon siya ng pera ay gagawin niya ito. Tumatawa si Patricia. Pinipigilan naman ni Trixie ang mami niya. Pero walang naririnig si Patricia. Sa ginagawang yun ni Tinang, papahiramin kaya ni Patricia si Tinang ng pera o niloloko lang siya ni Patricia? Kinahapunan, nagpunta sa pulisya si Ira para makapagtulungan. Nagpunta rin siya sa bangko para mag-withdraw ng pera. Tinutulungan siya ni Bonnie para mabuo nila ang planong pagsagip kina Lilette at Meredith. Sa paglalakad ni Ira, nakasalubong niya si Patricia. Sabi ni Patricia, Ira, tinutulungan mo si Lilette? Bakit hindi na lang si Attorney Meredith ang tubusin mo mula sa mga kidnappers? Nakatitig si Ira. Tinutulungan ako ni Bonnie at kasama sa plano ni Bonnie na iligtas si Lilette. Wala akong choice. Dalawa silang kailangan naming tubusin. Nagalit si Patricia. Hayaan mo na si Lilette. Huwag mo siyang tulungan. Kung palalampasin mo ang chance na ito to get rid of that Lilette, sinasabi ko sa'yo, mawawala sa'yo ang mami mo. Nanlaki ang mga mata ni Ira. Naguguluhan siya sa mga palaisipan ni Patricia. Ano ang ibig mong sabihin, Patricia? Wala na kaming panahon para baguhin pa ang plano. Nauubos na ang oras namin. Sige na, iiwan na kita. Umalis na si Ira. Nakatitig naman si Patricia sa kanya habang nagmamadaling naglalakad papalayo. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Lilette Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel at magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.